Kabanata 2031. Si Raden nakakabagsak lang ay may kakilakilabot na ekspresyon sa mukha nang marinig kung paano siya pinahiya ni Uzair. Sinubukan niyang bumangon ngunit nagsimulang sumakit ng husto ang kanyang katawan at nahirapang huminga. Napansin niya ang mga disipulo mula sa Dayform sect na nakatingin sa kanya ng mabagsik. Tiningnan niya ang kanyang mga kapwa-miyembro na malubhang nasugatan din. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao, na nahihirapan tanggapin ang katotohanan at ang kasalukuyang sitwasyon. Napansin ni Uzair ang ekspresyon ni Raden at ngumisi. Ano ang problema? Hindi mo matanggap ang katotohanan. Walang duda, alam niyang miyembro si Raden ng Gronde Uno sect. Gayunpaman, hindi siya bibitaw pagdating sa kayamanan sa lugar na ito. Sa una, balak lamang niyang paalisin si Raden at ang kanyang mga kasamahan ngunit nagbago ang isip niya nang makita ang ekspresyon ni Raden. Sa pagkipot ng mata, sinabi niya ng galit, hayaan mong maging malinaw. Kung naghahanap ka ng sisihin mo si Severin sa pananakot sa aking junior brother. Kung hindi, wala akong pakialam na hatiin ang kayamanan na ito sa inyo. Kasabay nito, narinig ng lahat ang isang alon ng tawa. Mula sa abot tanaw, lumitaw ang isang rainbow patungo kay Raden. Sa maikling sandali, nakita nila si Severin sa gitna ng rainbow. Lahat ay nabigla sa pagdating ni Severin sa lugar. Si Raden at ang iba ay nakaramdam ng ginhawa matapos malapit sa kamatayan. Ngunit ang iba pang miyembro ng Dayform sect ay kabaligtaran ang pakiramdam. Natakot sila, hindi tulad ni Uzair na isang level 8 Supreme Saint. Ang pinakamalakas sa kanila ay level 4 Supreme Saint lamang. Maliwanag, matatakot silang harapin si Severin na isang core disciple. Ngunit nanatiling deadpan ang ekspresyon ni Uzair habang nakatingin kay Severin ng may paghamak. Nang dumating si Severin sa lugar na sakop ng formation technique, tumayo siya sa tabi ni Raden upang siyasatin kung gaano kalubha ang pinsala kay Raden at sa iba. Sa kabutihang palad, hindi delikado ang kanilang buhay sa kabila ng malubhang sugat. Kinuha niya ang maraming healing pills at iniabot kay Raden at sa iba. Kunin ninyo ito at subukang gumaling. Iwan ninyo sa akin ito. Tumango si Raden. Kasing mapotla ng nyebe ang kanyang mukha at may mantsa ng dugo sa gilid ng bibig. Naramdaman niya ang ginhawa nang makita si Severin. Noong nasa Sword Tomb sila, nasaksihan niya kung gaano kakapangyarihan si Severin. Ang pagsalakay ng mga miyembro ni Severin ng Dayform sect at pagsakop sa kayamanan ng lugar na ito. Ngunit hindi niya nagawang magsalita dahil mas malakas si Uzair kaysa sa kanya. Natatakot siyang mapanganib ang kanyang mga miyembro. Ngunit ngayon, nagbago ang lahat dahil nandito si Severin. Salamat, Severin, sabi ni Raden at hinuwak ang kanyang kamay kay Severin. Pagkatapos ay mabilis niyang ipinamigay ang mga healing pills. Matapos nito, tumingin si Severin kay Uzair na para bang kayang maglabas ng kuryente upang pasabugan ang void. Samantala, patuloy na nakatingin si Uzair kay Severin habang nakatayo kasama ang iba pang miyembro ng Dayform sect. Nagkakatinginan silang dalawa, para bang may virtual na labanan sa hangin kung saan dalawang makapangyarihang puwersa ang nagkakatugma at naging tense ang paligid. Si Severin ang unang nagsalita. Nasaktan mo ang aking mga kapwa-miyembro. Maghanda sa kahihinatnan. Sa sandaling ito, hindi alam ni Severin kung nasaan sina Raymond at Celeste. Bilang isa sa mga leader, responsable siya sa pagtatanggol sa iba pang miyembro kapag sila ay ginulpi. Nanatiling kalmado si Uzair at naramdaman niyang higit siya kay Severin. May dahilan para dito. Bilang pangalawang pinakamalakas na prodigy sa Dayform sect, taglay niya ang Thunderbolt Constitution at normal lamang sa kanya na talunin at patayin ang mga may mas mataas na attainment kaysa sa kanya. Bagaman kilala na si Severin ngayon, iniisip niya na level 5 Supreme Saint lamang si Severin dahil 6 na buwan pa lamang siyang miyembro ng Gronde Uno sect. Napangisi si Uzair at minura si Severin. Oh, anong uri ng kahihinatnan ang iniisip mo? Lumapit si Severin at sumigaw ng matindi. Ibigay ninyo sa akin ang mga umatake sa aking junior brothers. Ang malalim niyang boses ay bumalot sa lugar na parang malakas na alon at umalangaw na parang kulog. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Uzair. Ngumiti siya at ikaniling ang ulo, nakikita ko na matapang ka. Sayang, isa kang hangal na walang utak sa pag-iisip.
Bagaman hindi niya alam ang eksaktong attainment ni Severin, hindi siya madaling matakot dahil prodigy siya. Higit pa rito, ipinangako niya kay Thoreau na turuan si Severin ng leksyon. Isang miyembro ng Day Firm sect ang nagpasya na makilahok sa usapan. Siya ay medyo maliit ang tangkad. Gayunpaman, hindi ito nakapagpigil sa kanyang tapang na insultuhan si Severin. Sino ka ba? Alam mo ba kung kanino ka nakikipag-usap? Narinig ko na ikaw ang sixth core disciple ng Grande Uno sect. Well, hindi ko nakikitang may espesyal sa iyo. Sa oras na sinasabi niya ang huling salita, lumitaw ang isang higanteng kamay sa hangin at hinampas siya hanggang maging pulbos, na dumago ang lahat. Nagulat ang lahat dahil hindi nila inasahan na aatake si Severin ng walang babala. Paano mo nagawa na patayin siya? Sa wakas, hindi na nakapagpigil si Uzer at galit na sinabi, ikaw ang unang naglakas loob na patayin ang aking mga kaibigan sa harap ko. Lubos siyang nagalit dahil hindi pinansin ni Severin siya at pinatay ang kanyang kaibigan. Unti-unti, naging malala ang ekspresyon niya. Nagsimulang mangamba at magpanik si Raden at ang iba pa habang nakatayo sa likod ni Severin. Hindi, si Uzer ay isang kilalang prodigy ng Day Firm sect. Pinatay niya ang isang level 9 Supreme Saint noon. Tayo ay tuluyang malulugmok. Masyadong pabaya si Severin. Mamamatay tayo ngayon na nagalit niya si Uzer. Maliban sa mga asawa ni Severin, walang nakakaalam ng totoong attainment ni Severin. Gayunpaman, narinig ng mga miyembro ng Grande Uno sect ang pagkatalo ni Severin kay Shyam, ang level 6 Supreme Saint na nasa prodigy ranking din. Hindi ito nagbigay sa kanila ng kumpiyansa na kayang talunin ni Severin si Uzer na level 8 Supreme Saint. Napansin ni Severin na nanganganib na magpanik si Raden at ang iba. Upang maibsan ang kanilang tensyon, inilabas niya ang kanyang level 7 Supreme Saint power na sumaklaw ng radius na 10 milya. Nabigla ang mga miyembro ng Day Firm sect nang maramdaman kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan. Tumingin si Severin kay Uzer, ibigay ninyo sa akin ang mga umatake sa aking junior brother. Hindi na nakapagpigil si Uzer. Nagulat siya at hindi matanggap ang katotohanan, level 7 Supreme Saint ka ba? Nagulat si Uzer nang maramdaman ang kapangyarihang inilabas ni Severin. Ayon sa kanyang hula, iniisip niyang nakakagulat na maging level 5 Supreme Saint si Severin. Alam niyang may talento si Severin ngunit 6 na buwan pa lamang mula nang sumali ito sa Grande Uno sect. At mali siya, mas makapangyarihan si Severin kaysa sa kanyang inasahan. Sa puntong ito, napagtanto ni Uzer na mali ang kanyang paghuhusga kay Severin at kung gaano kakapangyarihan ang taglay ng isang tao kapag may divine constitution. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para matakot si Uzer. Bilang level 8 Supreme Saint, may kumpiyansa siyang patayin ang level 9 Supreme Saint kung ibibigay niya ang lahat sa laban. Paano nga naman matatakot siya sa prodigy tulad ni Severin? Huminga ng malalim si Uzer at mahinahong sinabi, level 7 Supreme Saint. Mali ang paghuhusga ko sa iyo. Bigla, lumitaw ang silver-colored rune sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng malalakas na tunog ng kulog. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay naging hugis Thunderbolt, na parabang siya ang master ng Thunderbolt at may ganap na kontrol dito. Sunod, siya naman ang naglabas ng kanyang kapangyarihan kay Severin at lumalaki ng lumalaki ang sakop ng kanyang kapangyarihan. Naramdaman ito ni Severin ngunit hindi umatras. Ginamit niya ang liwanag upang gumawa ng shield sa paligid ng kanyang katawan upang pigilan ang epekto ng Thunderbolt at nanatili siyang nakarelax, at hindi gumagalaw. Nagalit si Uzer nang makita iyon. Muling kumislap ang runes sa kanyang katawan. Ngayon, hindi na siya nagpigil at inilabas ang buong kapangyarihan ng level 8 Supreme Saint sa buong paligid. Nagpakita ang kulog at kidlat sa loob ng abode kung saan maraming kakaibang phenomena ang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng kalangitan. May mga madidilim na ulap at natakpan ng araw. Lahat ng cultivator sa apektadong lugar ay naramdaman ito. Sabay-sabay silang tumingin sa direksyon kung saan naruroon si Uzer. Ilang milya ang layo, ang prodigy ng Gars, si Shangar, ay kakapatay lang ng isang hayop na may attainment na katumbas ng level 6 Supreme Saint. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang kalangitan na nagdilim, at puno ng madidilim na ulap, at lumitaw ang kulog at kidlat. Si Uzer ba iyon? Nakikipaglaban ba siya sa iba?
Agad na pinabilis ni Sean ang ibang miyembro ng kanyang pamilya patungo sa direksyon ni Uzer upang alamin kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, si Tobias Steele ay dumadaan sa isang patag na lupa mga 100 milya ang layo mula kay Severin, at naghahanap ng pagkakataon. Biglang huminto siya at tumingin sa madilim na kalangitan, at ramdam ang kapangyarihan. Violet Thunderbolt, isang lightning-based technique mula sa Thunderbolt Constitution. Mukhang may problema si Uzer. Maingat niyang hinanap ang direksyon kung saan nagmula ang kapangyarihan. Sa isang kaisipan, kumilos siya ng mabilis at nawala sa patag na lupa. Napangisi si Uzer habang lumilitaw ang mga kidlat sa paligid niya, patuloy na nakatingin kay Severin na hindi natatakot sa kanya, at natuwa siya. Ayon sa nakikita niya, pilit lamang na pinapanatili ni Severin ang kanyang pagkakalmado habang siguro ay nagpapanik siya. Patuloy na inilalabas ni Uzer ang kanyang kapangyarihan na nagulat ang mga cultivator sa paligid. Agad silang nagtungo patungo sa Forbidden Area. Pagdating nila roon, nalaman nila ang dahilan ng alitan ni Severin at ni Uzer. Grabe, nakakatakot ang kapangyarihan ni Uzer. As expected sa prodigy ng Dayform sect, talagang napakalakas ng kanyang lightning-based techniques. Sa tingin ko, tapos na si Severin. Napakalakas ni Uzer. Walang paraan na hahayaan niyang makalabas si Severin ng buhay. Ngunit core disciple si Severin ng Ronde 1 sect. Patayin ba talaga ni Uzer si Severin? Agad na sinimulang i-analyze ng mga cultivator ang sitwasyon pagdating nila. Samantala, hindi nagbago ang liwanag sa paligid ni Severin at nanatiling matatag. Patuloy ang pag-atake ng napakalakas na Thunderbolt. Ngunit hindi man lang nakagawa ng kahit isang gasgas sa shield. Naglabas lamang ito ng tunog ng pagkakabangga. Napansin niya, hindi na kinaya ni Raden at ng iba ang tensyon. Sa isang pag-iisip, pinakilos niya ang kanyang spirit energy sa pamamagitan ng pag-wave ng kamay upang gumawa ng shield para sakupin at protektahan sila. Nakakainis, sabi ni Uzer at nakangisi matapos makita ang ginawa ni Severin. Itinaas niya ang kamay at pinisil ito sa isang bola sa langit. Biglang lumitaw ang isang Thunder Spear sa kanyang kamay. Nang matapos itong mabuo, itinapon niya ito kay Severin. Ang sibat ay lumipad na may sumisigaw na tunog. Nakita ni Raden at ng iba at sumigaw, "Severin, mag-ingat." Sa katunayan, hindi na kailangan ni Severin ang babala nila dahil aware na siya. Nang mabuo ang Thunder Spear, pinagsama niya ang index finger at middle finger para gumawa ng parang sword at tinutukan si Uzer. Pagkatapos, isang espada na kasing laki ng millstone ang lumipad upang tumama head-on sa Thunder Spear. Bang! Ang aftershock ng banggaan ay umabot ng halos 1 milya. Nagulat si Uzer nang makita na sapat ang lakas ni Severin upang talunin ang kanyang atake. So ganito pala kalakas ang isang taong may divine constitution. Interesting. Pagkatapos nito, hindi na siya umatake. Ang Thunder Spear ay isang pagsubok lamang kay Severin. Patuloy niyang tiningnan si Severin at naglabas ng higit pang Thunderbolts. Kagaya ni Uzer, hindi rin gumalaw si Severin. Nanatili siyang nakatayo, na parang malaking bundok. Habang patuloy silang nagtatagisan ng kapangyarihan, kumislap ang liwanag sa kalangitan. Kasunod nito, isang warhorse ang sumakay sa kidlat na kasing bilis ng lightning. Mukhang napakalakas ng kabayo. Si Sean ang sumasakay rito na may gintong sibat sa likod habang nakatingin pababa mula sa langit upang makita ang nangyayari. Nang makita niya si Uzer at Severin na naglalaban, pinigilan niya ang kabayo sa pag-usad. "Nakarating ako sa tamang oras," sabi ni Sean. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2035. Nang ilabas ni Uzer ang kanyang kapangyarihan, naramdaman ito ni Sean mula sa ilang milya ang layo. Hinula ni Sean na may nakialam kay Uzer o may nakita siyang kayamanan ngunit may ibang tao na sinusubukang kunin ito. Iyon lamang ang paliwanag kung bakit ganoon siya kagalit. Nang maunawaan ni Sean, agad siyang pumunta roon. At lumabas na tama ang kanyang hula. Kumislap ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Severin at Uzer na nagtatagisan at naramdaman ng level 7 Supreme Saint Aura mula kay Severin.
Bago siya pumasok dito, ipinaalam sa kanya ng kanyang nakatatanda na itinalaga ng Gronde Uno sect si Severin bilang 6th core disciple, na isang espesyal na kaso sa kasaysayan ng Gronde Uno sect. Gayunpaman, hindi niya inakala na kasing lakas ni Severin ang sinasabi ng nakatatanda noon. Ngayon na nakikita niya si Severin sa kanyang sariling mga mata, napagtanto niyang mali ang kanyang pag-aakala. Paano siya nakarating sa level 7 Supreme Saint matapos lamang sumali sa Gronde Uno sect ng 6 na buwan pa lamang? Mas mabilis pa ito kaysa sa first core disciple ng Gronde Uno sect, si Carl. Sambit ni Sean nang nagulat matapos maramdaman ang attainment na ibinibigay ni Severin. Ayon sa kanyang impormasyon, 1 taon ang kinuha ni Carl upang maging level 6 Supreme Saint matapos ang 1 taon ng pagsali sa Gronde Uno sect. Kaya talagang nagulat si Sean na mas mabilis pang umunlad si Severin kaysa kay Carl. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili. Pagkatapos, tumingin siya sa burol na may formation. Sa pamamagitan ng fog, nakita niya ang kumikislap na nagmumungkahi na may nakatagong kayamanan roon at bahagyang isang puting kulay na halamang gamot. Matapos tingnan at inspeksyonin ang forbidden area, lumingon siya dahil ngayon, nakumpirma niya na may nakatagong kayamanan. Samantala, mas intense ang naramdaman ni Severin at Uzair kaysa dati dahil sa pagdating ni Sean. Agad nilang ginamit ang kanilang divine sense upang manatiling alerto. Ang iba na nakakita kay Sean ay nagsimulang mag-usap. Iyon ang prodigy mula sa Gars, si Sean Gar. Bakit siya narito? Grabe, ang kayamanan na ito ay sa amin. Bakit nandito sina Uzair at Sean at sinusubukang kunin ito sa amin? Narinig iyon ni Sean at mabilis na inikap ang kanyang kamay kay Severin at Uzair. Kumilos siya na para bang malapit siya sa kanila. Haha, anong pagkakataon na magkita kayong dalawa dito? Naakit ako dito dahil naramdaman ko ang kayamanan. Ito ay tiyak na tadhana. Habang papalapag na sana ang kanyang warhorse sa lupa, lumingon siya sa timog silangan na direksyon. Bigla, isang gintong beam ang tumama sa hangin at lumitaw malapit sa kanya. Nagulat ang binata. Ang binata ay walang iba kundi ang prodigy kagaya ni Sean, si Tobias Steele. Pagdating ni Tobias, tiningnan niya si Sean at sinabi ng magiliw na nakangiti, "Hey, Uzair, bakit ka galit? Naramdaman ko na ginamit mo ang iyong lightning-based technique, ang Violet Thunderstruck." Pagkatapos, patuloy siyang lumutang sa hangin na may intensyon na panoorin ang laban ni Severin at Uzair. Ang pagdating niya ay nagdulot lamang ng tensyon muli sa mga disipulo ng Gronde Uno sect at Dayform sect. Lihim na napabuntong hininga ang mga disipulo mula sa parehong sekta matapos makita kung paano naging mas masalimuot ang sitwasyon kaysa dati. Gayunpaman, hindi pinansin ni Uzair ang sinabi ni Tobias. Patuloy na nanatili ang mga kidlat sa paligid ni Uzair habang pinagmamasdan niya si Severin at patuloy na inilalabas ang isang makapangyarihang aura upang durugan si Severin. Ang katotohanang pinatay ni Severin ang kanyang kaibigan habang nandyan siya ay nagpasidhi ng kanyang inis at galit. Bilang isang prodigy, naramdaman niya ang kahihiyan at pangungutya. Ngayon na panahon ni Severin na protektahan ang kanyang mga miyembro sa pamamagitan ng pag-shield gamit ang kanyang spiritual energy, natuwa at natawa si Uzair. "Hindi ko pinapansin kung sino ka. Kailangan mong bayaran ang mga kahihinatnan sa pagpatay ng miyembro ng Dayform sect." Kasabay nito, naging mas marahas ang mga bagyo ng kidlat. Sa kanyang sentro ng bagyo, nabuo ang mga Thunder Spears at inilunsad kay Severin. Sa kabila nito, nanatili si Severin sa kanyang posisyon ng hindi gumagalaw. Maraming Thunder Spears ang tumama at umatake sa kanya. Sa isang pag-iisip, sumiklab mula sa kanyang katawan ang liwanag na may nakakatakot na kapangyarihan. Matapos ang huling atake, nagsimulang maging hindi matatag ang espasyo sa paligid nila. Hamihip ang malakas na hangin sa forbidden area. Ang espasyo ay nagsimulang mag-ikot at sumabog dahil sa mataas na presyon. Ang enerhiya mula sa pagsabog ay nagdulot ng chain reaction. Hindi nasaktan si Severin sa atake. Naiwan lamang si Uzair na mas lalo pang nagalit. "Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal," sabay ngumiti ng kakaiba. Ang mga runes sa kanyang mukha ay lumalim at halos tumagos sa kanyang dugo. Kaagad, isang maliwanag na kidlat ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan.
Nabuo ang ilang Thunder Dragons na ilang talampakan ng haba, nagwalis sa lugar na may nakakatakot na aura na patungo kay Severin. Katulad ng dati, nanatili si Severin sa kanyang posisyon. Nang marating siya ng Thunder Dragons, pinadyak niya ang lupa gamit ang kanyang mga paa upang ilabas ang lakas. Ang spiritual energy sa paligid ng kanyang katawan ay pinatibay habang hinihikayat niya ang spiritual energy ng langit at lupa. Ginamit niya ang kanyang mga kamao upang iguhit ang isang araw sa kalangitan at walang awa nitong sinipa ang mga paparating na Thunder Dragons. Inilunsad niya ang True Sun Feast at bawat suntok ay pumapatay sa isang Thunder Dragon sa bawat pagkakataon. Dahil sa pagkasira ng Thunder Dragon, naranasan ni Uzer ang maraming backlash at napaatras ng 2 hakbang pabalik. Nang makita niya kung paano nasalo muli ang kanyang atake, naramdaman niya ang mas malalim na lungkot, kasama ang malinaw na tanda ng killing intent. Nakakagulat sa kanya na kayang magdulot ni Severin ng kahit maliit na pinsala sa kanya. Libu-libong mga kaisipan ang dumaan sa kanyang isipan habang sinusubukan niyang hanapin ang pinakamahusay na paraan upang sumpain si Severin habang kontrolado siya ng galit at patuloy na binigyan ng matinding titig si Severin. Sa buong oras, iisa lamang ang ekspresyon ni Severin sa mukha, nananatiling kalmado. Sa simula, inakala ng mga disipulo ng Dayform sect na ito ay pagpapakita ng yabang, ang kahangalan ng ignorante. Ngunit matapos ang huling mga atake, nagulat sina Sean at Tobias na kakadating lang upang masaksihan ito. Lumaki ang mga mata ni Sean at muling sumikip upang mas malinaw na tingnan si Severin. Mahinang sambit niya, tila siya ay kasing galing at lakas ni Carl. Ang katotohanang kayang mapilitan ng isang level 7 Supreme Saint si Uzer, ang full stage level 8 Supreme Saint, na umatras ng 2 hakbang. Nag-isip sina Sean at Tobias sa kanilang puso at hindi sigurado kung kaya nilang gawin ang nagawa ni Severin. Kasabay nito, itinago ni Uzer ang kanyang galit at ngumisi habang napa-atras ng 2 hakbang pabalik. Pagkatapos, patuloy niyang pinagmamasdan si Severin na may mataas na ekspresyon. Mukhang desidido ka nang gawing kaaway kami, ang Dayform sect. Habang sinasabi iyon, tahimik niyang inalis ang kanyang aura. Nang humina ang liwanag ng kanyang divine aura, nawala rin ang mga rune sa kanyang mukha. Ngunit mas lalo lamang siyang nagmukhang nakakatakot. Nakita ito ni Severin at ngumisi, kailangan mong bayaran ang pinsalang ginawa mo sa mga disipulo ng Grundy Uno sect. Ayon sa impormasyon mula kay Radan, sila ang unang grupo na nakadiscover ng Forbidden Area at ng nakatagong kayamanan. Pagkatapos, pumasok ang mga miyembro ng Dayform sect at inangkin ang lugar bilang sa kanila. Hindi lang iyon, binugbog ni Uzer si Radan at nagdulot ng seryosong pinsala sa kanya. Ang iba pang mga disipulo ay nasaktan rin ng malubha. Kahit na nagbigay si Severin ng healing pills, aabutin ng ilang oras bago sila tuluyang gumaling. Bilang isa sa mga leader ng 3 core disciples, hindi handa si Severin na manatili lang at panoorin na masaktan ang kanyang mga kasamahan ng walang dahilan. Higit sa lahat, mahalaga ring makuha niya ang pag-aari ng nakatagong kayamanan sa Forbidden Area na ito. Narinig ito ni Uzer at nagkaroon siya ng malungkot at nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Pinilit niyang ikuyom ang kamao at gustong patayin si Severin sa isang suntok. Ngunit sa huli, nagkontrol siya, dahil nandyan sina Sean at Tobias. Kung makikipaglaban siya kay Severin, maaaring makinabang sina Sean at Tobias. Ayaw niyang makita na sina Sean at Tobias ang huling may tawa sa huli. Pareho silang hindi ordinaryong tao dahil sila ay kilalang prodigy sa South Sky. Kung nakipaglaban siya kay Severin at naubos ang kanyang spiritual energy, magiging mahirap at halos imposibleng talunin sina Sean at Tobias kapag nawala ang restriction ng kayamanan. Kaya sinadya niyang pigilan ang sarili na patayin si Severin at nagbanta na lamang upang takutin si Severin. Naging kampante siya ngunit na underestimate si Severin kaya nakuha ni Severin ang kalamangan. Gayunpaman, dahil malapit ng anihin ang halamang gamot, kinailangan niyang pigilan ang sarili upang makipagkompetensya para rito sa hinaharap. Na may walang emosyon na ekspresyon, nagpa siya si Uzer at tinansya ang lakas ni Severin pagkatapos ng huling atake. Upang patayin si Severin, kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Habang naabot niya ang conclusion, lalo siyang nagalit.
Na-underestimate niya si Severin dahil sa tagal lamang nito sa Grande Uno sect. Ngunit ang katotohanan ay sumipa sa kanyang mukha. Bilang isang proud na tao, naramdaman niya ang kahihiyan. Gayunpaman, malapit ng anihin ang halamang gamot at inaasahan niyang magiging mahirap na labanan sina Sean at Tobias. Kaya pinili niyang pakawalan muna si Severin. Papatayin kita kapag nakuha ko ang halamang gamot. Mag-ingat ka, naisip ni Uzer at itinigil ang paglabas ng kanyang aura upang pilitin si Severin. Sa wakas, natapos ang matinding tensyon. Kung ipipilit ni Uzer ang labanan hanggang kamatayan, handa si Severin na gamitin ang Scarlet Sky Sword upang patayin si Uzer. Ngunit nang makita niyang tumanggi si Uzer sa labanan, itinigil niya ang pagpapalakas sa shield gamit ang kanyang spiritual energy. Tama lang iyon dahil hindi niya iniisip na oras na upang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Si Sean na nakalutang sa hangin ay nakita sina Uzer at Severin na tinatawag ang pansamantalang tigil putukan. Nakakalungkot, naisip niya. Walang duda, siya at si Tobias ay magiging masaya kung makita nilang maghaharap hanggang kamatayan sina Uzer at Severin. Ang apat na pangunahing sekta ng South Sky, ang kanyang pamilya, at pamilya ni Tobias ay nagpadala ng kanilang pinakamahusay na disipulo upang pumasok sa tahanan ni Wildfire. Ang Grande Uno sect ay nagpadala ng 3 core disciples dito. Nagbigay ito ng matinding pressure sa ibang puwersa. Dahan-daang lumapag si Sean sa lupa habang naisip na panahon na para itigil ang pag-iikot-ikot ng isip. Tumingin siya kay Severin at nagkwap ng kamay. Si Severin Foilet ba ito? Ang unang 6th core disciple ng Grande Uno sect. Ikinagagalak kitang makilala. Kilala ka na bago pa man kita makilala. Sumunod si Tobias. Sang-ayon ako. Napakalakas mo na kaya mong tiisin ang atake ng level 8 Supreme Saint kahit level 7 ka lamang. Hindi ka taka-taka na tinatawag ka rin na prodigy ng iyong sekta. Narinig ito ni Uzer na hindi kalayuan sa kanila. Umungol siya at lalo pang nagmukhang nakakatakot. Ang katotohanang ang sinabi ni Sean at Tobias ay nagpapababa kay Uzer ay nagbigay lamang ng kasiyahan kay Severin. Tumugon siya ng kalmado, salamat sa papuri ninyo. Ngunit sa tingin ko marami pa akong kailangang matutunan. Hindi ko pa nararamdaman na sapat ang aking lakas para i-oppress ang iba. Pagkatapos marinig iyon, nagmukhang labis na naguluhan at nawasak ang ekspresyon ni Uzer. Kung hindi niya kailangan itabi ang spiritual energy para sa laban sa kayamanan, talagang gustong niyang ipakita ang kanyang lakas at ipakita kung sino ang totoong prodigy dito. Nakita ni Sean at Tobias ang ekspresyon ni Uzer at ngumisi kay Severin. Ngunit hindi na sila nagsalita pa at naghanap ng lugar para umupo. Samantala, sinamantala nila ang pagkakataon upang ipaalam sa iba pang kasamahan upang makadating agad. Pagkatapos noon, nagpunta si Severin kay Raden at sinuri ang iba pa. Kamusta ang mga sugat? Uminom na si Raden ng healing pill na ibinigay ni Severin kanina. Huminga siya at nagsabi, salamat sa tulong. Tumigil na ang pagdurugo. Ngunit sa tingin ko aabutin ng ilang araw bago tuluyang gumaling. Tumango si Severin pagkatapos marinig iyon. Level 6 complete stage Supreme Saint lamang si Raden. Siguradong hindi niya kayang talunin si Uzer dahil 2 level ang taas nito. Mabuti na lang at sugat lang ang natamo at hindi nanganganib ang buhay. Matapos masuri ang lahat, pumunta siya kay Dayan at sa iba pang mga babae at umupo para magpahinga at mag-recharge ng spiritual energy na ginamit niya kanina. Samantala, pinalawak niya ang Divine Sense at tiningnan ang Forbidden Area. Dahil sa impact ng laban, tinansya niya na hindi aabutin ng matagal bago bumagsak ang restraints ng Forbidden Area. Kaya, ipinakita nito lahat ng nakatagong kayamanan at halamang gamot sa lugar. Tulad ng inaasahan, nagsimulang umuga at manginig ng malakas ang formation ng Forbidden Area. Sumunod dito ay ang paglitaw ng isang opening sa formation. Lalo itong lumaki hanggang sa tuluyang bumagsak ang buong formation. Nakita ito ng lahat ng cultivators, at agad na kumislap ang kanilang mga mata sa kasakiman. Alam ng lahat na nabasag na ang restraint. Puno ng mature herbs ang bundok sa isang malaking lupain na naglalabas ng mabangong gamot. Si Tobias ang unang lumipad patungo roon. Sumunod si Sean at ang kanyang mga kasamahan upang hindi sila mahuli. Sa katunayan, lahat ay nagsimulang pumunta nang bumagsak ang formation.
Hindi nag-atubili si Severin. Pinili niya ang direksyon at pinangunahan ang iba sa paghahanap ng kayamanan. Sa paanan ng bundok, natagpuan niya ang maraming 4th grade at 5th grade spiritual herbs. Mas matindi ang aroma kaysa karaniwan dahil mas mataas ang level ng spiritual energy, na nagbigay sa mga halamang gamot ng mas malakas na medicinal effect kaysa sa labas ng formation. Maraming rogue cultivators ang nakapitas na ng maraming spiritual herbs. Ngunit hindi iyon ang hinahanap ni Severin. Pagpasok niya sa bundok, dumiretso siya sa tuktok. Nandoon ang kayamanang may katumbas na 8th grade spiritual treasure. Ito ang hinahanap niya, pati na rin nina Uzer, Sean, at Tobias. Dumating sina Uzer, Sean, at Tobias sa gitna ng bundok ng sabay. Biglang lumitaw ang berdeng ulap sa paligid nila. Ibinibigay nito ang pakiramdam na nakaharap sila sa isang bundok dahil sa napakalakas na enerhiya na nilalabas nito para pigilan silang umusad. Napakatindi nito na parang tumigil ang daloy ng spiritual energy sa kanilang katawan. Orihinal, sila ay lumilipad sa kalangitan. Pagpasok nila sa ulap, nagsimulang bumagsak na parang ibong may sirang pakpak. Ang matinding pressure na nagmumula sa berdeng ulap ay labis na pumipigil sa kanila kaya kailangan nilang umakyat sa tuktok ng paakyat. Si Severin, isang hakbang lamang na naantala sa kanila, ay narating na rin ang lugar kung saan naroon ang berdeng ulap. Agad niyang naramdaman na may kakaiba. May kakaiba sa berdeng ulap. Sila ay pumasok sa ulap na nakatense ang katawan at naging alerto. Hindi nito hinaranggan ang divine sense ngunit naapektuhan ang katawan ng tao, na parang bigat ng bundok ang katawan. Ang bawat galaw ay napakahirap habang nasa ulap. Habang palapit sila sa tuktok, lalo pang lumakas ang pressure. Kahit na si Severin ay isang complete stage level 7 Supreme Saint na, kinailangan niyang sumuko sa paglipad at umakyat ng paakyat. Ang bundok na ito ay ilang daang talampakan lamang sa pinakamataas. Karaniwan, isang hinga lang para sa Royal Saint ang paglipad sa tuktok kaya madali lang ito para sa Supreme Saint. Ngunit naramdaman ni Severin at ng iba na may invisible power na pumipigil sa kanilang katawan habang nasa ulap. Nang makita ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Severin. Parang ang restriction sa lugar na ito ay hindi pa tuluyang nawala, naisip niya. Sa kabutihang palad, hindi lamang siya ang naapektuhan ng ulap. Nakakaranas rin ng parehong sitwasyon sina Uzer at ang iba. Kahit na sila ang unang pumasok sa ulap, 10 talampakan lamang sila ang nauna kaysa kay Severin. Sa puntong ito, napansin rin ni Uzer at ng iba na may kakaiba dahil lalong bumigat ang kanilang katawan at nahihirapan silang umusad. Tumingin si Uzer sa kumikislap na sparkle at mabangong halimuyak sa tuktok ng bundok at naging mas malungkot ang ekspresyon niya. Tumingin siya kay Tobias sa likuran niya at kay Severin na mas malayo. Ikinagat ang ngipin at determinado siyang siya ang makakakuha ng kayamanan. Kung hindi, wala nang saysay ang pagsupil sa Grundy Uno Sect's disciples at paggawa kay Severin bilang kaaway. Sumigaw siya ng galit habang lumilitaw ang mga thunderbolts sa paligid niya. Biglang lumitaw ang silver armor at bumalot sa kanyang katawan. Sa tulong ng lightning armor, naramdaman niyang nabawasan ang pressure sa kanyang katawan. Kahit hindi siya makalipad, nakagalaw siya ng bahagya ng mas mabilis kaysa dati. Sa loob ng ilang hinga, umusad siya ng 10 talampakan mula sa dating posisyon. Nang makita kung paano lumalapit si Uzer sa tuktok, nagpalitan ng tingin sina Tobias at Sean at ginamit din ang buong lakas nila. Sa sandaling iyon, 2 aura ng level 8 Supreme Saint ang lumitaw na parang tornado, na hinahalo ang buhangin at alikabok sa bundok, at itinaas ang makapal na ulap sa kalangitan. Sa makapal na ulap, puno si Tobias ng lakas at napakainit ng katawan. Pagkatapos, naramdaman niyang nabawasan ang pressure mula sa forbidden area. Hindi na nag-aksaya ng oras, pinaikli niya ang pagitan niya at ni Uzer. Sa huli, 2 hanggang 3 talampakan na lang ang pagitan nila. Samantala, itinataas ni Sean ang kamay at kumaway sa hangin. Sa paggamit ng kanyang spiritual energy, bumuo siya ng berdeng protective shield sa harap ng kanyang katawan. Kabanata 2040. Sa tulong ng protective shield, nawala ang ulap sa paligid niya. Nakapag-usad siya ng normal patungo sa tuktok dahil hindi na naapektuhan ng ulap ang kanyang galaw.
Nang makita kung paano ginamit ni Tobias at ng iba ang kanilang divine techniques para makatawid sa ulap, ayaw ni Severin na maiwan. Pinakawalan niya ang kanyang spiritual energy. Napakalakas ng aura nito na umabot sa langit at nagsimulang hamyuni ang sword wheel sa kanyang katawan. Napakalakas ng sword wheel na nawasak ang ulap sa paligid ni Severin at hindi na siya naapektuhan ng ulap. Dahil wala na ang hadlang ng ulap, bahagya niyang na-offset ang invisible oppression. Gayunpaman, patuloy siyang naglalakad ng paisa-isa patungo sa tuktok ng bundok habang nararamdaman niyang parang may napakabigat na bundok sa kanyang balikat. Sa bawat hakbang nila, nanginginig at yumuyugyug ang lupa na parang may lindol. Lahat sila ay naintindihan na habang papalapit sa tuktok ng bundok, mas malaki ang pressure na kailangan nilang tiisin. Nang si Uzer ay halos 100 talampakan na lamang mula sa tuktok, labis na siyang pinawisan. Mabigat ang paghinga at nauupo siya ng bahagya dahil sa invisible pressure. Pagkatapos ng isang hakbang, kailangan niyang magpahinga saglit dahil lalong humihirap. Tumingin siya sa tuktok. Marahil ay wala pang 100 talampakan ang layo. Ngunit ang ekspresyon niya ay naging malungkot. Napakabigat ng pressure. Parang nakaharap siya sa isang Royal Paragon. Sa puntong iyon, naiintindihan niya kung bakit tinatawag na pinakamalakas ang Royal Paragon na katulad ni Wildfire. Kahit matagal na siyang pumanaw, ang formation na na-activate niya ay aktibo pa rin ngayon. Ang berdeng ulap ay naglalaman ng espesyal na kapangyarihan ng langit at lupa. Ang mga taong susubukang marating ang tuktok ay mararamdaman na parang binubuhat nila ang buong mundo sa kanilang balikat. Kahit ganon, hindi agad sumuko si Uzer. Sa hirap, itinataas niya ang kamay upang panasan ang pawi sa kanyang noo at nagpatuloy sa pag-akyat na may pamumula sa pisngi. Sa kabilang banda, naramdaman din ni Tobias at Sean ang parehong sitwasyon. Napakalaki ng pressure mula sa ulap na hirap na silang huminga. Kung hindi sila level 8 Supreme Saint at Prodigies mula sa mga malalakas na pamilya, imposible para sa kanila na marating ang puntong ito. Nang makita na palapit na ang pagitan nila at ni Uzer, ipinikit nila ang ngipin at nagpatuloy sa pag-usad ng hirap. Si Severin, na hindi rin kalayuan sa kanila, ay nagsimulang harapin ang napakalaking pressure. Lalong lumalaki ang bigat sa kanyang balikat. Kinailangan niya ng malaking dami ng spiritual energy para makagawa ng isang hakbang. Lumalakas ang huni ng sword wheel sa kanyang katawan. Naging parang sheath blade siya na ang sword wheel ay sumisira sa hangin at pinuputol ang paligid gamit ang matatalim na aura. Mawala kayo. Kasabay ng malakas na sigaw, kumalat mula sa kanyang katawan ang sword energy at nawasak ang ulap sa paligid niya. Pagkatapos, na-activate niya ang Chaotic Constitution. Ang katawan niya ay tumingala na parang mainit na pagan at naglabas ng supreme greatness. Kahit hindi ganap na nawala ang pressure, nakagalaw siya ng dahan-dahan dahil ang kanyang lakas ay parang tunay na dragon. Sa loob ng maikling panahon, nauna siya kay Uzer at naging unang nakarating sa tuktok. Nangyari ito habang 10 talampakan na lang ang layo sa tuktok. Sa puntong iyon, bahagya niyang nakita ang puting lotus na kasing laki ng isang sanggol sa tuktok ng bundok na kumikislap ng kakaibang liwanag. Naamoy niya ang matinding halimuyak. Sa simpleng pang-amoy, nakaramdam siya ng lakas. Tumingin sa kayamanan sa kanyang harapan, mabilis niyang siniyasat at nakilala ito dahil marami na siyang nabasang libro tungkol sa alchemy. Iyon ang legendary Fire Phoenix Snow Lotus.